something that got a lot of attention this week. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He the made classified? he made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to. So if you maybe I'll want to get him make out an of trouble. announcement, I may get him out of trouble by declassifying. Naglabas ang US Pentagon ng unang batch ng declassified UAP or UFO files. Kahapon lang, May 8, 2026. Around 162 files, may photos, videos, military reports, FBI documents, NASA references, even Apollo mission transcripts, mga sightings mula pa noong 1940s. At according mismo sa Trump administration, this is part of their push for unprecedented transparency. Ang interesting, hindi nila dinideny, hindi rin nila kino-confirm. Parang, here are the files, pero kayo nang bahala mag-decide what the hell is going on. Ngayon, malinaw tayo ha, na hanggang ngayon, wala pa ring official release na, aliens are confirmed. Maraming unresolved, blurry, maraming hindi ma-explain fully. Pero para sa akin, hindi ito ang pinaka-interesting na part. Kasi isipin mo, for decades, tinatawanan lang UFO conversations, conspiracy theories kaagad. Tapos ngayon, government mismo naglabas. So ang tanong ko, hindi may aliens ba? Mas malalim na tanong, bakit ngayon? Bakit sa panahon na may AI boom, may global instability, baksak ang trust ng tao sa institutions, overloaded ang atensyon ng mga tao, tapos biglang may disclosure. What if the sky is the perfect distraction? Kasi habang lahat nakatingala, walang tumitingin sa nangyayari dito sa ibaba. Now, habang pinag-uusapan natin extraterrestrials, advanced civilizations, unknown objects, may isang bagay na halos walang nagtuturo kung paano kinokondisyon ng tao. Pansinin mo, advanced na technology natin, pero bakit mas anxious ang tao? Mas distracted, mas emotionally drained, mas walang direksyon. Parang sobrang evolved na devices, pero hindi ng consciousness. Siguro dito ko talaga na-realize na hindi kailangan ng bakal na kulungan para makontrol ang tao. Kailangan mo lang siyang pagurin, i-overstimulate, i-distract, i-flood ng information, gawing addicted sa validation at tanggalan ng oras para mag-isip. And the craziest part, akala pa niya malaya siya. Maybe, just maybe, ang totoong kinakatakutan ng sistema hindi what if aliens are real. Baka mas kinakatakutan nila what if humans wake up. Kasi ibang klaseng tao ang marunong mag-isip independently, emotionally regulated, connected sa purpose, hindi madaling manipulahin. Yung mga taong may tunay na tribe, may direksyon, hindi siya madaling kontrolin. So maybe, the real disclosure isn't about life outside Earth. Maybe the real disclosure is this. Humans have been asleep for so long, nakalimutan natin kung ano ba talaga tayo. Habang lahat naghahanap ng life outside outer space, baka panahon ng buhayin ulit ang totoong buhay sa loob natin. Baka ang pinaka-unexplored territory hindi outer space, kundi human consciousness pa rin. Brother Willie, ito po yung pinadalang tanong ni Brother Ray Nino Tarnate. Ay tanong po ako, naniniwala ba kayong may mga aliens? Natatandaan mo ba noong tayo mga bata pa? Edwin, merong pelikula noon na sumikat Brother Edwin. Yung ang pamagate E.T. Opo. Yun ang title, E.T. Yes. O tanungin mo yung mga edad natin kung natatandaan nila yung binabanggit kong pelikula, Brother Edwin. Sige po, magsisagot po yung mga 73s dyan. Mga kaedad ni Brother Willie. Natatandaan niyo po ba yung binabanggit ni Brother Willie na E.T.? Yun yung parang lamukot ang mukha, Brother Willie. No? Na malaki ulo. Yes, oo. Tapos ang bata, di ba? No? Oo, Kulay brown. Alam ko, ipinangalan mo pa yun doon sa alaga mong aso. Yes, kaya yun, dahil tumatak sa isip ko yung movie na yon na E.T. Extraterrestrial, Brother Edwin. Oo, yan. Sabi ni Brother Mark Dulay, opo. Brother Nover de los Santos, yes po. Sabi naman ni Brother Victor Chico, estong, tutong. Yan. Kay ano naman yan? Kay Chiquito. Opo. Brother Edwin, estong tutong. Opo, sabi ni Brother Jerry Libuon sa Facebook, napanood po namin. Yan. Oo, yan yung Brother Edwin, yung nagbisikleta, yung bata. Na,
na sinakay niya yung kaibigan niyang si E.T. Di ba, lumipad nga yung bisikleta. Yes. Nung bata ako, syempre, hangang-hanga ako doon, Brother Edwin, kasi bisikleta lumilipad. Yes. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yun yung aking natandaan na palabas sa sinihan. Movie yun eh. Opo. Yung E.T. Kaya nga yung ating alagang aso. Yun, pinangalan ko E.T., Brother Yes. Edwin. Brother Willie. Oo. Tapos, ayun, Brother Edwin, nasundan pa ng isang palabas sa television. Brother Edwin, Ano po yun? yung namang V. Ang ibig sabihin ng V, visitor. Ano yun? Mga galing sila sa ibang planeta. Oh. Mga spaceship naman yun, Brother Edwin. Yes. Oo, na maganda rin, ano yan, palabas sa television nung araw. V. Yung letter V. Yes. Victory. Oo. V. Visitors. Yun. Yung mga kaedad ko, Brad Edwin, alam yung sinasabi ko eh. Opo. Kaya sabi ni Terminator, batang 90s po ako kaya hindi ko po inabutan yan. Hehehe. Ayun, yung sabi ni Julius Ordonez, yung kumakain ng daga. O yun, yung sinasabi kong TV series na V. Brother Edwin. Opo. Kumakain sila ng daga. O ngayon, tapos meron pang maganda rin palabas sa movie, Brad Edwin. Ano po yun? Yun namang pelikula na Star Wars. Oo, Star Wars. Alam mo na siguro yan. Yes, oo, Brad Brad Edwin. Oo. Iba yung movie na yan merong ipinapakita dyan na iba't ibang mga nilalang, Yes. Iba-iba itsura nila. Opo. Talagang yung Star Wars na yan, Brad Edwin, ang haba niyan, ang daming sequel niyan. Yes. Yung Star Wars, parang pa yan. Ang alam ko, inumpisahan sa gitna yan, Brad Edwin Tama. yung Return of the Jedi, Yes. diba yan? Tapos nung matapos na, inumpisahan sa umpisang-umpisa. Ulit-ulit. Oo, Brad Edwin. Kaya sabi ko, yung palaka ko ang umpisa noon na yung palang Darth Vader, Yes. siya pala si Anakin Skywalker. Brad Edwin. Opo. Yan. Tapos yun. Yun yung sinasabi ko na maraming mga nagustuhan yung movie na yan. Meron pang Star Trek. Ayan, Brad Edwin. Yes, TV series. Eh. Mas matanda yata sa akin to eh. Oo, si Dennis Lee. Ibig sabihin, Brad Edwin, pagka pinag-usapan yung alien, nandyan si Yes. Brad Ray Nino Tarnate, Yes, yung nandiyan. nagtatanong. Yan. Baka pwedeng siya mag-comment din, Brad Opo. Edwin. Kasi, bakit ba niya tinatanong itong alien na ito, Brad Yes. Edwin? Kung siya naman nandyan, di siya ating hingan ng masasabi. Bakit ba siya interesado na ito'y pag-usapan, Brad Yes. Edwin? Bakit po ba sumagi sa isip niyo na ito itanong? Mm-mm. Brother Willie, Oo. ano po ba ang inyong layunin o objective? Bakit yung itanong may kinalaman sa alien? Oo. Yan, para at least malaman din ng ating mga ka-Bible study, Brad Yes. Edwin, Opo. na itong ating tanong na ito na sinasagot ngayon, Yes. meron talagang nagbigay niyan, Yes, may nagpapadala talaga, Brother Willie. Oo, baga, hindi gawa-gawa. Yes, at sinasagot talaga, Brother Willie. Oo, kaya naman ng ating pakiusap, nandiyan naman si Brother Ray Nino Tarnate. Yan, baka naman sa Facebook siya, nag-comment. Alaman muna natin bakit ba niya yan tinatanong. Siya ba meron na talagang nakita, Brad Edwin? Opo. O baka naman meron lang siya nakausap. Yes. Di ba? Ganon, Brother Edwin. Meron akong napanood nung araw, Brad Edwin, Tagalog naman yung sa Channel 2. Yung Kokey naman, Kokey. Kasi okay. Meron ganon na Pinoy version naman, yung Yes. ginaya yung sa English na
movie na E.T. Yan si Cocaine naman, Cocaine. Yes, Brother Dino Ray Liwanag Tarnate, nandiyan po ba kayo? Oh, bumati siya kanginin. Oo, bumati kanina, kasama pa nga yung kanilang kapitbahay, ba't parang nag-offline yata? Oo. Kaya bago ko umpisahan, gusto ko siyang matanong din. Bakit ba ito ang interest niya, Brad Edwin, na itanong sa atin. Yes. Yan, kay Dennis Lee, very interesting topic kasi sa laki ng universe, maraming nagtatanong, tayo lang ang nilalang sa universe. Ayan, Brother Edwin. Opo. Tapos si Nober de los Santos, anong comment, Brother Edwin? Ang nilalang ng Diyos o mayroon pa bang iba? Tayo lang ba Opo. ang nilalang ng Diyos o mayroon pang iba? Ayun, mismo yung nagtatanong sa atin, yung Brother Ray Nino Ternate, at ang tagal yata sumagot, Brother Oo, Edwin. parang nawalan niya. Yan na. Yan, Brother Dino. Sige. Sabi ni Brother ninyo sa Facebook pala eh. Mm-mm. Star Wars po, napanood ko po movie mula 1960. Yan, tinatanong po Brother Ray ni Brother Willie, bakit nyo po ba naitanong itong may kinalaman sa alien? Mm. Meron po ba kayong nakita? Meron po ba nakapagkwento sa inyo? Ano po ba ang dahil? At ito po ay naitanong ninyo ngayong gabi. Po, Brother Ray, iniintay po namin ang inyong sagot. Oo, kasi sabi niya, nanonood din siya ng Star Wars, di ba? Opo. Yun din, napanood ko rin yun nung ako'y bata pa. Hanggang ako ay nagkaedad na, Brad Edwin. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, dinugtungan na yung Star Wars na yan eh. Yes. Marami ng sumunod na mga sequel. Brother Edwin. Opo. Yun nga, sa huli ko napanood nagkaroon pa ng anak na babae sino ba yun? Yung anak ni Darth Vader. Si Luke Skywalker. Oo, Luke Skywalker. Kasi si Darth Vader ba, Edwin, Opo. Kung hindi mo alam yung... Hindi ako nanonood kasi masyado. Oo, ganito yun. Si Anakin Skywalker, siya yung bida sana siya nung umpisa. Siya yung bide. Opo. Siya yung sinasabing magpapalaya sa kanila. Opo. Brother Edwin. Ang nangyari, si Anakin kumampis sa dark side. Kumbaga siya naging salbahe nung huli, Brad Edwin. Yes. Kaya parang naalala ko si Brad Eli Opo. Oo, ganun Noong si Brad Eli, nung nag-uumpisa pa lang sa pangangaral, siya yung lumalaban sa mga tiwali, sa mga mapagsamantala na mga pastor. Yes. Brad Edwin. Opo. Sa umpisa, Pero nung bandang huli si Brad Eli, ang nakita ko na mas masahol pa, mas malala pa doon sa mga pastor na kanyang binatikos nung araw, Brad Edwin. Opo. Sumahol pa sa nagsasamantala. Bagay sa umpisa matino Yes. Si Anakin Skywalker parang si Brad Eli matino nung umpisa. Pero nung tumanda na, Brad Edwin, doon nasira. Ano ko na. Ayan, Brother Willie, sabi po ni Brother Nino Ray. Mm-mm. Kasi po sabi ng US, Mm-mm. papakita na po yung mga UFO files nila. Yan. Ang tanong, naipakita na ba? Good. Wala pa naman Wala pa Brad po, Edwin. wala pa. Kasi yung UFO na yan, marami na ako nabasa tungkol dyan, Brad Edwin. Yes. Tapos meron pa silang mga ipapakita na mabilis na liwanag na Brad Edwin, talagang sobrang bilis daw na Yes. pag tumatakbo hindi bigla na lang nawawala, Brad Edwin. Halos hindi mo na makita. Oo, kaya ang sinasabi, yun daw UFO, Brother Edwin. Yes. O ngayon, yan, salamat at sumagot itong si Brad Ray Nino Ternate. Yes. Na interesado siya dahil napakinggan niya, may balitang gano'n na ipapalabas yung mga files Yes. ng US. US tungkol sa UFO, Opo.
Yan. Tapos ito pala, Brother Edwin, may maganda pang pelikula na ito pumatok din sa naging blockbuster din. Ano po yun? Independence Day. Ay, oo. Ayan. Brother Willie. Yun, Brother Edwin. Talagang maganda yung movie na yun. Yes. Yung Independence Day. Baka hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang po. No? Yes. Alam ko pa yan nagkaroon pa ng part 2 yan, Brother Edwin. Tama po. Oo. O ngayon, may mga nagko-comment, Brother Edwin. Yan sabi ni Brother Jaime, meron pong series sa National Geographic Channel Mm-mm. na Ancient Alien Mm-mm. na nagpapatunay ng maraming ebidensya. Yes, sige. Brother Ray Chua, negosyo po yung UFO, naging tourist attractions sa Area 51. Malapit Oo. Yan, Terminator. Pero for me, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi din ng NASA na pinepeke na nila minsan ebidensya na pinepeke nila. Ayan. Yan. Sniper, Independence Day 1996. Ayun. Yan. At least, Brother Edwin, pag sinabi ko, may Yes. nakaka-relate. Yes. Diba, Sabihin, yung mga sinasabi ko rito, may mga nakakaalam din, Brother Edwin. Yes po. O ngayon, ganito, tayo ay, talakayin na natin yan. At dahil itong ating programa, Brad Edwin, ay nakabatay sa Biblia, no? Yes, opo. Di sa Biblia natin, tingnan Opo. kung yan bang aliens na yan, may katotohanan, Brad Edwin. Yes. Oo, kasi noong gayahin ang dating doon, Brad Opo. Edwin, yung programa, Yes. ang dating daan. Opo. Di ba ako parte ng ang dating daan. Tama po. Gumaya yung bubble gang. Yes. Yan, sila Brother Pete, Opo. naglabas sila ng ang dating doon. Yes. Di ba, meron ding Brad Willie doon, Oh, may question and answer din ng Brother Willie. Oo, basa, Brother Willie, di ba, O ngayon, pagka binasa na, nadidig na yung sagot. Yes. Sasagot yung mga tao, alien! Alien, raise the roof, alien. Alien. Yung amen, Alien. Brother Edwin, sa ang dating doon. O ngayon, sa Biblia po tayo, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pagka po kasi yung salitang alien, ating inalam ang kahulugan, Brad Edwin. Yan, kung nandiyan si attorney, di ba merong ahensya ng gobyerno, alam ko yung sa immigration, Brad Edwin, Opo. Bureau of Immigration and Deportation. Sila ang hinahabol nila, Brad Edwin, yung mga illegal aliens. Yung BID, Brother Willie. Yes. Brother Edwin, Opo. Kung nandiyan si attorney, merong attorney na nonood, nakikinig sa atin, Brad Edwin. Yung immigration dito sa atin sa Pilipinas, kapag illegal aliens, Brad Edwin, ibig sabihin doon hindi naman talaga sila dito sa Pilipinas. Opo. Sila mga dayuhan, Opo. wala silang kaukulang dokumento, Brad Edwin. Yes. Wala silang mga papeles, Opo. Sila, hinuhuli, Brad Edwin. Yes, hold sila, Brother Willie. Oo, dinedeport. Yes. Parang yung nangyari dito kay dating Congressman Saldico, Brad Edwin. Yes, opo. Nako, napapakabot ako ng ulo, Brad Edwin. Bakit po? Mismong si Presidente BBM ang nagbalita na nahuli na. Brad Tapos? Edwin, sa Czech Republic. Opo. Tapos? Tapos ngayong mula kanginang umaga hanggang ngayong gabi, binabalita na si dating Congressman Saldico ay wala na. Nakalabas na ng Czech Republic. Brother Edwin. Ano ba talaga, kuya? Yun nga dapat sana napauwi na, Brad Edwin. Parang yung flood control talagang mabigyan na ng paglilinaw, no? Yes, ng justisya, Brother Willie. Oo,
Kakahiya tuloy ang nangyari kay Presidente BBM. Ba't ganun? Sabi na huli na tapos Oo. nung nakalipad na. Nagpapunta na nga si Presidente BBM ng mga taga dito sa atin, na mga opisyalis, ano? Yes. Para mapauwi na si Saldico. Yes. Wala nang inabutan, Brad Edwin. Kasibat na uli. Oo. Baka nagkita lang sila, Brad Willie. Baka nagkita lang. Yun nga, Brother Edwin, nakikita ang kahinaan ng ating ng ating mga tao sa gobyerno. Yes. Oo, hindi sila Brad Edwin sanay sa mga patakaran sa ibang bansa. Yes, Brother Kung Willie. ano-ano ba yung mga protocols, Brad Edwin? Tama. Nangangapa. Nangangapa. Kaya Brad Edwin, marami nang hihinayang diyan sa nangyari na yan kay Saldico. Na dapat sana mapauwi na, nakalusot pa uli, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Huli na, dapat nakwala pa Oo. Okay, bakit tayo napunta dyan? Yung tungkol kasi sa mga illegal aliens, Brother Edwin. Yes. Ano ba ang iyong na-research dyan? Ito po, sabi po sa ang trabaho ng BID, Brother Willie, Mm-mm. the Bureau of Immigration is responsible for border security, Mm. monitoring airport, seaport, and other entry points. Alien registration, issuing ACR, I-card, alien certificate of registration. Yes. Yan, Brother. Di ba yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, Brad Edwin? Yes. Pagka sila halimbawa, wala naman talaga silang kaukulang dokumento para mag-stay doon. Yes. Di ba sila nga yung mga TNT? Opo. Tago ng tago, Brad Edwin. Yes. Di ba? Kasi once na mahuli sila, kailangan silang i-deport. Deport, pabalik. Opo. Pabalik dito sa Pilipinas. Yes. Kasi illegal alien sila doon, Brad Edwin. Ganon din naman yung mga taga-ibang bansa na nagpunta ng Pilipinas, Brad Edwin. Ano? Yes. Yung iba nga dyan, dito pa gumagawa ng krimen, di ba, Brad Yes. Edwin? Opo. Lalo nung panahon ng mga pogo, ano, Brad Edwin, di ba? Yes. Opo. Mga dinedeport yan, no? Dahil wala silang kaukulang mga dokumento, papeles. Opo. Ang ibig sabihin, Brad Edwin, ng alien, para lang sa mga Bible study natin na nanonood at nakikinig, hindi sila dito nag-originate. Hindi talaga sila taga rito, Brad Edwin. Yes. Diba? Dito sa Pilipinas, hindi sila taga Pilipinas talaga. Sila galing sa ibang bansa, Brad Edwin. Tama po. O ngayon, yung aliens na sa mga pelikula, Brad Edwin, Opo. sa mga palabas sa telebisyon, sila yun naman yung mga nanggaling sa ibang daigdig, sa ibang planeta, Brother Edwin. Tama po. O ngayon, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sila ba isang ayon, Brother Edwin, na dun sa konsepto na alam ng marami na gumawa ng pelikula, may mga palabas sa telebisyon, na mga aliens, mga nilalang sila na hindi naman talaga dito sa lupa. Hindi sila mga taga-lupa. Yes. Sila'y taga-ibang planeta, taga-ibang daigdig, Brother Edwin. Kaya alien ang tawag, Brother Willie. Oo, kaya extraterrestrials, Brother Edwin. Yes. Yan. Mag-message lang po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung sila'y sang-ayon dyan. Yan sa ating ibinigay na na definition, Brother Edwin. Mahalaga kasi nagkakaisa tayo dito, Brother Edwin, Opo, nagkakaintindihan. Oo, sumasang-ayon sila na para maintindihan lang ng mga kasama natin, ito, yung pangkaraniwang alam na ng marami pag sinabing alien, Brother Edwin, Opo. ibig sabihin, hindi dito nag-originate sa lupa. Yes. Hindi dito sa Earth, Brother Edwin. No? Yes. Yung isang pelikula, si Superman. Opo. Diba? Yes. Superman. Di ba sa kwento siya galing sa planet Krypton. Yes. Dahil sasabog na yung planet Krypton, Brother Edwin, Opo. ang ginawa ng kanyang mga magulang, pinasakay siya sa spaceship. Opo. At siya dito pinadala sa planet Earth, Yes. Brother Edwin. Di ba yun ang kwento ni Superman? Tama po. O tapos sinundan pa ng kwento ni Supergirl naman, Brother Edwin. Opo. Napanood ko rin kasi yun na ang kwento naman ni Supergirl, dahil siya mas may edad kay
kay Superman, Opo. kay ano, Kal-El. Kal-El ang pangalan ni Superman sa Planet Krypton eh. Opo. Oo. Yung kanyang pisang babae, si Supergirl, pinasunod din, Brother Edwin. Para at least siya mag-aalaga kay Kal-El dahil siya isang gulpe. Ang nangyari dito kay Supergirl, Brother Edwin, Opo. kumbaga nagkaroon ng delay Opo. na naantala yung kanyang pagdating sa planet Earth. Naatraso. Naatraso, kaya nang dumating siya rito, malaki na si Superman eh. Ay, malaking delay. So, hindi niya nagampanan yung kanyang trabaho. Yan, Brother Edwin, para lang yung mga ginagamit kong halimbawa, Brother Edwin, Opo, madaling maintindihan. maintindihan na ito pa lang si Superman saka Supergirl, no? Opo. Na mga superheroes, no? Na alam ng marami, hindi naman dito nga sa planet Earth nag-originate. Oo, nagmula. Sila galing sa planet Krypton. Opo. Yun ang ibig sabihin ng alien, Brother Edwin. Yan. Sabi ni Kimberman Studio, Brother Willie, usapang alien pala ito. Sana wala munang panatik na alien na manggulo. Ganda gabi po, brother. Ayan, may nanonood din na isa nating kaibigang pastor, Pastor Roy Armada Fidelis. Yan, Brother Edwin. Opo. Yan bumili rin ng ating libro na Pinoy Walking Bible. Ayo, salamat po sa inyong tangkilik. Yun naman, Brother Edwin, ang aking ikinatutuwa ng kalooban. Yes. Mga pastor, Brother Edwin, kahit hindi ko pa na-meet in person. Opo. Sabi, nung mabalitaan nilang meron tayong libro, sila nagkaroon ng interes. Tama po. Brother Edwin. Baka pwede tayo maglambing ng book review, Brother Willie. Oo, sige. At kung pwede nga, pagkabasa niya, Yes. mabigyan niya ng book review. Brother Edwin, kasi meron tayong mga ibang mga kaibigang pastor, ganun ang ginawa, pagkatapos na mabasa yung ating libro, Yes. ginawa ng book review. Actually, si Brother Kimmerman Studio, Brother Willie, ang unang-una nagpadala ng kanyang book review doon sa Pinoy Walking Bible. Ang paglalakbay ni Brother Willie. Ayan, mula nung nagpadala si Brother Kimmerman, ayan, nasundan, Brother Willie. Yes. Oo, ayan, si Sir Charlie Vergara may comment, Brother Edwin. Sabi ni Sir Charlie, kung wala sa Bible, di totoo. Ayan. Salamat kay Sir Charlie Vergara sa kanyang comment. Apo. Si Brother Jaime Jimenez. Yan, sabi ni Brother Jaime Jimenez, biblically speaking, pwede po siguro masabi na ang mga angels ay aliens dahil hindi po sila galing mundo. Ayan. Salamat kay Brother Jaime Jimenez sa kanyang ibinigay na comment. At yan, Brother Edwin, maganda yung mga nabasa nating mga komento mula sa ating mga ka-Bible studies sa Facebook at YouTube. So ngayon, ganito, Brother Edwin. Sangayon ng mga kapatid, mga ka-Bible study na yung salitang alien, ibig sabihin, hindi sila nag-originate dito sa mundo. Yes. Dito sa Earth. Apo. Brother Edwin. Ngayon, binanggit ni Brother Jaime Jimenez ang banggit ni Brother Jaime Jimenez tungkol sa mga angels. Apo. Na sa Biblia, pwedeng i-consider, Brother Edwin. Opo. Kasi hindi naman mababasa yung word na alien ng letra por letra. Yes. Walang mababasang word for word na alien sa Bible, Brother Edwin. Opo. Ngayon, yung kahulugan ng alien, yun ngang hindi naman nang originate dito sa planet Earth. Ngayon, bakit yung mga angels, pwede nating i-consider na sila'y aliens, Brother Edwin? Bakit po, Brother Willie? Kasi sa Bible, yung mga angels, Brother Edwin, sila ay nagpupunta rito sa Earth Opo. May mga pagkakataon na sila pumupunta sa mundo dahil meron silang mga misyon, Brother Edwin. Yes. At tandaan mo yung Sodom and Gomorrah. Opo. Iba yun ay pasasama ang mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. Opo. Nandun si Lot, Brother Edwin. Yes. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga anghel. Sodom at Gomorrah para nga mailigtas itong si Lot.
at Opo. yung kanyang pamilya, Brother Yes. Edwin. Opo. Diba? Ang nangyari, umulan ng apoy at asupre doon sa mga bahay na yun, Brother Edwin. Yes. Pinatakas nung mga anghel itong sinalot. Yes. Ang nangyari, yung kanyang asabang babae, ang sabi ng anghel, wag lilingon. Opo. Lumingon, Brother Edwin. Yes. Naging haliging asin. Hindi sumunod sa instruction. Oo. Yun ang sinasabi natin, Brad Edwin, na yung mga angels na hindi naman taga rito sa mundo, may mga pagkakataon na sila ipumaparito dito sa lupa, Brad Edwin. Yes, dahil sa kanilang mission, Brother Will. Dahil meron silang misyon. Ngayon, hayaan nyo munang tapusin ko yung tungkol sa angels, Brad Edwin. Opo. Kasi merong nagtatanong tungkol lamang kay Jesus Christ. Opo. Angels po muna tayo, angels. Isa-isa lang po, Brad Yes. Edwin. One at a time. Hayaan niyo muna kasi, yung kay Brad Jaime Jimenez, ang akin munang Brad Edwin. Yes, oo. Kasi, nag-comment si Brother Jaime tungkol sa mga angels na pwede siguro sila mga aliens. Di sinundan ko na nga si Brother Jaime. Yes. At yung kay Jesus Christ, later na lang yan. Yes. Kasi magugulo Brad Edwin. Opo, magugulo ang usapan. Kay estudyante ako. Ayan, yun ang... siguro muna, siya muna mag-relax. Dahil ikaw naman estudyante pa. Maupo ka muna at pakinig. Kumbaga ganun, Brad Edwin. Opo. Yung angels muna ang aking gustong bigyan ng pagtalakay. Yes. Oo, kasi ang sinasabi natin, Brad Edwin, aliens, Yes. mga nilalang, creatures, Yes. na hindi dito sa earth nag-originate. Opo. Creature. Yes. O ngayon, para masagot ko na siya agad ng kapiraso, Brad Edwin, Opo. hindi naman creature si Jesus Christ Creator yun Yes. Creator. O di tapos na muna ang usapan dyan. Yes. Brad Edwin, kasi yung term, doon ako maingat sa term na ginagamit ko. Opo, in terminology, Brother Willie. Aliens, mga nilalang na hindi tagalupa. Yes. Gaya ng mga anghel. Kasi ang mga anghel, angels, ay mga nilalang. Yes. Creature. Si Jesus Christ, hindi siya papasok sa creature. Kay Creator. Yes, manlala lang. Oo. Kaya hindi pwede siyang alien, Brother Yes. Edwin. Oo. Diba? Yun. Dapat sana mamaya ko pa Yan. Pero, yun ko na? Pinasadahan ko na ng kapiraso, Brother Edwin. Inihulog mo kagad yung 9 volts, Brother Willie. Tapos na ang Para lang yung nagtanong na yung Brother Edwin, na pakita ko lang sa kanya na alam ko talaga yung yung topic, Yes. yung paksa. No. Ayun, kumbaga maikling sagot lang yung paano magiging alien pag sinabing alien creature nila lang. Ayan, Brother Willie, sabi niya, ikling sagot pero 100% truth. Salamat po. Ayan. Salamat at intindihan agad, Brother Edwin. Mainam to estudyante na to, Brother Willie. Mabilis ko munawa. Very good, very good. Very good, pala, very good. Maaga kang uwi mamaya. Ngayon, balik na tayo sa angels, Brother Edwin, para kay Brad Jaime Jimenez. Yes. Para yung kanyang komento kasi sinang-ayunan ko, Brother Edwin Opo. ito na yon. Dahil ang mga angels mga creature, mga nilalang ng Diyos. Brother Edwin. Yes, opo. Ang mga angels kasi, pag binasa mo sa Bible, hindi naman sila katutubo dito sa mundo Yes. Hindi sila taga rito sa earth. Opo. Brother Edwin. In fact, noong nililikha ng Diyos ang mundo, Brad Edwin, Opo. nanonood ang mga anghel. Yes. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Pag binasa natin ng Job 38:4 hanggang 7, ito po ang ating mababasa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, saan ka nandoon? Nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa, ipahayag mo kung meron kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan?
Saan nalagay ang kanyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yan. Dito sinasabi ng Diyos kay Job Opo. kung papaano ang pagkakalikha, pagkakalalang dito sa mundo, dito sa lupa, Brother Edwin. Yes. Sabi niya sa talata, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. May binabanggit ditong mga anak ng Diyos, Brother Edwin. Opo. Sons of God. Mayroong salin sa Biblia, pakihanap lang, na angels ang tinutukoy na sons of God dito, Brother Edwin. Yan, pakihanap lang ha. Meron na, ginamitan natin dati yan. Letra por letra, binanggit, sons of God, angels, Brother Edwin. Pinapakita lang na ito palang mga angels, Brother Edwin, mas patanda pa sa ating mundo. Yes. Mas nauna pa kaysa sa ating mundo. Yes, kasi nandun na sila, Brother Willie. Yes, napanood nga nila, Brother Yes, Edwin eh. nagsisiawit pa nga magkakasama yung mga bituin pang umaga, Brother Willie. Oo, tas naghihiyawan sila sa kagalakan. Yes. Yun ang ibig nating sabihin, Brother Edwin, na talagang itong mga angels ay hindi sila taga-earth. Ayan. Yung angels talaga. Ayan. While the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy. NIV version yan, Brother Edwin. Opo. New International Version. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung binabanggit dyan ay mga anghel, Brother Edwin. Maliwanag po ba yan? Anak ng Diyos, Brother Willie. Mga anak ng Diyos, mga anghel, Brother Edwin. Yes. Sabi, and all the angels, Yes. kasama dyan si Lucifer, Brother Edwin. Tama po. Tanong mo yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, usang ayon sila, Brother Edwin. Ayun po ba kayo, mga kapatid, mga kasama? Yung sinabing all the angels, Po, all the angels, kasama si Lucifer. Lucifer. Oo. So, nasaksihan pala ni Lucifer, Brother. Yes. Nasaksihan ni Lucifer. Nandun siya, no? Nandun siya noong nilikha ng Diyos yung lupa, yung mundo, Brother Edwin. Witness, Brother Willie. Oo. Kaya ko sila tinatanong kung sila isang ayon na si Lucifer rin nandiyan, Brother Edwin. Opo. Kasi yung nangyaring rebellion ni Lucifer, Brother Edwin. Opo. Yung siya'y sumalungat na at lumaban na sa Diyos. Yes. Brother Edwin, na siya'y meron pang naisama na 1/3 na bilang ng mga anghel Opo. para magrebelde sa Diyos, Brother Edwin. Yes. Saan mo hahanapin yung pagre-rebelde ni Lucifer na naging Satanas? Brother Edwin. Pag binasa mo yung Henesis Kapitulo 1, 1 hanggang 31, Brother Edwin. Sabi sa 1:31, lagay natin talata. Napakabuti ng lahat ng nilikha Basahin natin. Henesis 1:31. Ito nakasulat, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ayan, Brother Edwin. Yun yung sinasabi kong problema. Yes. Diyan sinasabi lahat ng nilikha ng Diyos napakabuti. Opo. Kasama yung mga anghel dyan. Yes. Kasama si Lucifer. Tama. Napakabuti. Di ba? Tapos doon na sa mga sumunod na talata, Brother Edwin. Pagdating sa Kapitulo 3, meron ng ahas. Opo. Di ba? Na yun nga yung naging dahilan para sumuway sa Diyos itong mag-asawang Adan at Eva. Di ba, Brother Edwin? Nakikita mo, Brother Edwin, sinasabi kong punto? Opo. Na doon sa halamanan, sa Eden, Opo.
Nandun ang mag-asawang Adan at Eva. Yes. Be, papaanong nagkaroon noong meron ng ahas na ang sinasabi salungat sa salita ng Diyos, Brother Edwin. Yes. Diba ang paniniwala ng marami, yung ahas ay si Satanas. Turo ni Brodeli. Yes. Si Satanas nag-anyong ahas, Brother Edwin, di ba? Opo. Abi, paano nangyari naman na doon sa Henesis 1:31, napakabuti ng lahat ng nilikha ng Diyos? Yes, opo. Tapos doon sa Kapitulo 13, meron ng gano'n na ahas na ang sinasalita kontra sa salita ng Diyos, Brother Edwin. Sabihin meron nang lumalaban sa Diyos sa pagdating sa Talata 3, Brother Willie. Yes, kaya nga sabi ko, yung rebellion na ginawa ni Lucifer, saan mo babasahin yan, Brother Edwin? Ha? Diyan sa Henesis. Opo. Saan mo ilalagay? Di ba? Pwesto, Brother Willie. No? O yan ang sinasabi natin. Nasa Job 38:7, Brother Edwin. Opo. Noong lalangin ng Diyos ang earth, ang mundo, lahat ng mga anghel natuwa. Naghiyawan sa galak. Asamang natutuwa doon si Lucifer, Brother Edwin. Yes. O ngayon, hindi yan ang ating paksa. Yung rebellion, nabanggit ko lang, Brother Edwin, kung kailan yung rebellion na yon. Sa ibang pagkakataon na lang natin, yan ay talakayin. Yung mga angels, Brother Edwin, Opo. dahil nga sila pala'y mas nauna pa sa mundo. Mas matanda pa sila dito sa mundo, Brother Edwin. Yes. At hindi talaga sila taga rito sa mundo. Yes. Ang mga anghel ay mga tagalangit, Brother Edwin. Diba? Yes. O kaya nga yung sinasabi natin na may mga pagkakataon, Brother Edwin, na ang mga anghel ay pumupunta rito sa lupa. Yes. Brother Edwin, yung mga anghel ng Diyos, sila sinusugo dito sa lupa. Kagaya ni Anghel Gabriel, Brother Edwin. Opo. Diba? Noong siya umarito sa lupa para kausapin si Santa Maria. Yes. Para ibalita kay Santa Maria na siya'y magdadalang tao, Brother Yes. Edwin. Opo. Diba? Yes. Na siya'y manganganak at ang ipapanganak nga niya ang tagapagligtas. Diba, Brother Edwin? Opo. E di si Anghel Gabriel, pwede siyang i-consider na alien, Brother Edwin. Yes, opo. Kasi siya nanggaling sa langit. Yes. Pumunta rito sa lupa. Para kausapin kay Maria, Brother Oo, Willie. para kausapin si Santa Maria at ibalita na siya nga manganganak, Brother Edwin. Yes. Diba? Opo. O ngayon, sangayon ba yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na doon sa punto na yung Brother Edwin, si Anghel Gabriel, pwede nating i-consider na alien. Yes. Kasi siya ay tagalangit na nagpunta dito sa lupa, Brother Edwin. Yes, dahil meron siyang mission, Brother Willie. Meron siyang misyon. Ang gagampanan, Brother Willie. Kaya siya pupunta dito sa lupa. Yan. Motorist sniper sangayon. Opo. Yung mga nasa Facebook at yung iba pang mga kasama natin, Brother Edwin. Opo, sagot po yung mga nasa Facebook. Sakayan po ba kayo dun sa ating nag-uusapan, tinatalakay ngayong gabi? Oo, kasi yun, nagbigay na ako ng halimbawa, Brother Edwin, si Anghel Gabriel, anghel ng Diyos yan. Yes. Ngayon, meron kasing ibang mga anghel, Brother Edwin, nagpunta rin dito sa lupa. Opo. Sila nga yung mga, nung tinalakay natin nung nakaraan na dahil sa kanilang ginawa, na sila'y nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Yes. Sa Henesis Kapitulo 6, Brother Edwin. Opo. Sa panahon ni Noe, sumama ang lahi ng mga tao, Brother Edwin. Yes, opo. Kagagawan yun ng mga fallen angel, Brother Edwin. Opo. Dahil nagrebelde sila sa Diyos, Brother Edwin. Opo. Gumawa sila ng mabigat na kasalanan na mag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Kaya nga, sinilang yung mga higante, yung mga Nephilim, Brother Edwin. Opo. E di yung mga fallen angels na gumawa ng pag-aasawa sa mga anak na babae ng mga tao, mga alien din yung mga yun, Brother Edwin. Yes. Kasi naman talaga sila nilalang intended para sa lupa, Brother Willie. Amen. Yan. Brother Edwin, ayan. Opo. Pakibasa ko yung mga nagko-comment. Yan, sabi po ni Sister Rosa de Bagadjong, Amen. Lakay dudes, opo. Ayan, Mark Christian 21, opo, sangayon ako. Philip Lopez, sangayon po. Aurelia Gabriel, Amen. Ayan, Mark Dulay, sangayon po. Brother Job Steus, po, sangayon.
Estudyante. Estudyante. Kahanap lang ako ng aliens video dito sa YT. YouTube. Tapos biglang lumabas yung live nyo pero nagulat ako. Ganda ng topic yung aliens in Bible which is hindi gaano natatalakay. Ayan, salamat kay estudyante ako. At siya pala, Brad Edwin, talagang ang hinahanap niya yung tungkol sa aliens, ano? Yes. Nagkataon naman, Brad Edwin, na Opo, yun ang topic. yun ang topic. At talagang, yan, Brad Edwin, makikita mo na talagang ang Diyos ay kumikilos, ano, Brad Yes, Edwin, ano? Kasi yun ang kanyang interest, no, tungkol sa aliens. Yes, oo. Tapos, ito naman yung ating Tanong na sinasagot. tanong na sinasagot, ano? Na pinadala ni Brother Nino Ray Liwanag Arnate. Brother Mm-mm, Lee. mm-mm. Yan. Yun, at nakakatuwa, Brad Edwin, ano? Hulog ng langit. Ayan, sabi niya. Sabi ni Hulog ng langit. Yo ang topic. estudyante ako, sabi ni Kimmerman Studio. Kimmerman Studio. O ngayon, tuloy na tayo, Brad Edwin, sa ating tinatalakay. Di maliwanag, Brad Edwin, na pwedeng talagang i-consider na yung mga anghel ay mga aliens. Yes. Brad Edwin. Whether anghel ng Diyos, Yes. saka mga fallen angels, Brother Edwin. Yes. Opo. Kasi ang lahat ng mga anghel ay hindi naman taga rito sa lupa, Yes. Brother Edwin. Dahil sila nga mas nauna pa sa lupa. Mas matanda pa sila dito sa Earth. At ang mga anghel, Brad Edwin, ano yan? Hindi namamatay, Yes. Brad Edwin. Opo. Hindi namamatay ang mga anghel. O ngayon, yung aking nabanggit na merong Lucifer na naging Satanas, kasi yung Satanas, ibig sabihin adversary, kaaway. Yes. Tapos, meron siyang mga naging kakampi na mga kapwa niya anghel, Brad Edwin. Kasi mga sumunod sa kanya. Oo, 1/3, Yes. Brad Edwin. Opo. Alam mo ba, Brad Edwin, yung mga anghel, dahil nga walang kamatayan, hindi namamatay, hindi na sila nadagdagan, hindi na sila nabawasan. Yes. Mula nang sila lalangin ng Diyos, Brad Edwin, bago pa kasi likhain itong mundo, nandiyan na yung mga anghel. Yes. O ngayon, mula nang sila likhain, yung kanilang bilang, numbers, ay eksakto na yan, Brad Edwin. Opo. Hindi nabawasan, hindi nadagdagan, Brother Willie. Oo, ngayon, may nagrebelde, Brad Edwin. Opo. 1/3 ang nagrebelde. Yes. Kaya kung halimbawa, pagbibigay lang si Brad Willie ng example para lang mapag-aralan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brad Edwin, halimbawa, ang bilang ng mga anghel nung sililikhain ng Diyos ay, let's say for example, ay nasa 9 million. 9 million. Halimbawa lang ito, no? Yes. 1/3 ng 9 million, Brad Edwin. Sige, para magkaroon ng idea ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. 1/3 ng 9 million angels, yan na ang naging mga rebelde. Yes. O, ano ang computation? 3 million, Brother Willie. 3 million. Oo, yes, si Kimmerman, magaling sa math yan, Brother Willie. Ayan, salamat. Kay Lakay Dude, sumagot Ayan, yan, 3 Brad million, Edwin. oo. Ayan, kumbaga, nagbibigay lang ako ng figure, ng halimbawa. Yung numbers yan, Brother Willie, ano na ha? Example lang. Example lang, hindi ko yan sinasabi ng bilang, ano? Hindi yan ang exact figure. 9 million, halimbawa, ang kabuuan ng mga anghel na nilikha ng Diyos. Yes. Nagrebelde yung 1/3, Brother Edwin. Yes. Ibig sabihin, yung 3 million ng rebelde. Opo. Ngayon, may naiiwan na 6 million. Opo, yun yung mga loyal. Yun naman ang mga tapat sa Diyos, Brother Yes. Edwin. Opo. Yan, salamat sa mga magagaling sa math. Oo. Na sumasagot, Brother Edwin. Yes. Kasi nung ako high school, Brother Edwin, Yes. yung math subject talagang naipasa ko lang Oh, ako naman, Brother Willie, madalas ako nasi-CR pagka... Kasi nung ako'y high school talaga yan, alam ni Sir Charlie, ang aking mga paboritong subject ay mga social studies. Yan, Brother Edwin. Yes. Yon.
Pero sa mate, hindi ako ganun talaga kagaling Brother Edwin Oo, ako ba Brother Willie? Kasi yung room namin malapit sa CR eh. Pagka sabi namin ni Matt, pag natanaw ko yung CR, naiihi bigla ako. Kaya lumalabas ako, Brother Willie. Ayun, eto, balik tayo sa ating binigay na halimbawa, Brother Edwin? Opo. Di ganun. Sa halimbawa na 9 million ang mga anghel, Brother Edwin, Opo. may nagrebelde, pinangunahan ni Lucifer, naging Satanas. 1/3 yung bilang ng mga anghel na kanyang naging kakampi para lumaban sa Diyos. 3 million sila, Brother Edwin. Yes. Ngayon, yung 6 na milyon, yan mga tapat sa Diyos. Tama po. At mga kakampi natin, Brother Edwin, Yes. yung 6 million. Yun yung mga guardian angels natin. Yes, kaya nothing to fear. Hindi Yes. dapat matakot ang mga Kristiyano. Yes. Kasi 3 million lang naman yung mga rebelding anghel. Tama. Ang tapat sa Diyos na mga anghel 6 million, Brad Yes. Edwin. Diba? 1:2 ang laban. Brother Willie. Yes, kaya dapat lang tayo, relax lang, Brad Edwin. Nothing to worry. Yes. O ngayon ganito. Kaya ako tinatalakay yung may mga nagrebelde na mga anghel sa pangunguna ni Lucifer na naging Satanas. Yes. Tinawag na Satanas, tinawag na Diablo, Brad Edwin. Opo. Ano nangyari? Diyan sa mga fallen angel na yan, Brad Edwin, noong sila ay magrebelde sa Diyos. O basahin natin sa Efeso 6:12. Brad Edwin, ganito nangyari dyan Ito ang ating mababasa. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ayan, Brother Edwin. Si Satanas, yung dating anghel na si Lucifer, Yes. di nagrebelde, Satanas na, Diablo na. Opo. Meron siya mga kampon, meron siya mga kakampi Yes. na mga fallen angels. Nandyan din yung mga masasamang espiritu, Brad Edwin. Yes. Pag hahanapin mo sila, Brad Edwin, yan palang si Satanas at yung mga kakampi niya, nandyan pala sa mga dakong kaitaasan, Yes. Brad Edwin. Opo. Sa magandang balita, Biblia na salin, Efeso 6:12. Basahin natin, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan, Brother Edwin. Yes. Yan palang mga kakampi ni Satanas, yung kanyang mga nasasakupan. Opo. Nandiyan ang mga fallen angels. Nandiyan ang lahat ng masasamang espiritu, Brother Edwin. Opo. Sila pala nandiyan sa himpapawid. Yes. Nandiyan sa kaitaasan, Brother Edwin. Akong saan, Brother Willie? Yes. Pag pinag-aralan mo sa Biblia, Brother Edwin, ang Biblia nagtuturo ng 3 langit. Opo. Brad Edwin, 2 Korinto 12:2,4. Babasahin ko, Brad Edwin, na yung sinabi ko na 3 ang langit sa Biblia. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Ayan, Brad Edwin. Opo. Yeah. Yan ang patunay na meron talagang 3 langit. Yes. Kasi binabanggit na 3 langit. Ano ba yung 3 langit na yan? Sa talatang 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung lalaki na binabanggit dyan ni Apostol Pablo na inagaw sa 3 langit na siyang paraiso, si Apostol Pablo yung, Brother Edwin. Opo. Hindi lang niya diniretso, Yes. Brother Edwin, na siya yung tinutukoy. Yes. Ngayon, ang importante dito na maintindihan ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study, 3 ang langit sa Biblia.
Yes. Doon sa ikatlong langit, yun ang paraiso ng Diyos, Brother Edwin. Tama po. Yun ang kaharian ng Diyos. Yes. May visual aid tayo dyan, Brother Edwin, para yan ay maintindihan. Sige, Brother Edwin, ano mo nga yung visual aid na ipinapakita ngayon? Yan po, yung visual aid na yung pong ipinapakita sa screen para po madali nating maintindihan. Yan, nakita. First heaven. Yan, yung pong natatanaw natin, Brother Willie. O yung mayroong alapaap, may ulap. Yes, paab. Diyan lumilipad ang mga ibon. Yes, opo. Diyan lumilipad ang mga aeroplano, helicopter, Brother Edwin. Yes, yun po yung tinatawag na first heaven. Verse 7, oo. Oo. Yan, andyan naman po yung second heaven kung saan nandun yung mga planets, Brother Willie. Oo. Nandyan yung mga planeta, bituin, ang araw, ang buwan, Brother Bituin, Edwin. apo. Yan. Yun po yung second heaven. At yun pong third heaven, yun nga po yung paraiso. Nandoon po yung kaharian ng Diyos, Brother Willie. Yes. Ayan. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakita nyo po ba yung ginamit nating visual aid para ito ay mas madali nating maintindihan, Brother Edwin, ano? Apo. First heaven, yan yung ating Earth's atmosphere. Yes. Nandyan yung mga alapaap. Yung natatanaw natin, nakikita natin, Brother Edwin, di ba? Apo. Lalo ngayon, dito sa kapitbahay natin, araw-araw, nagpapalipad ng saranggola, Brother Edwin. Oo, Brother. Oo, naalala ko nung araw, no, ako yung nagsasaranggola din, Brother Edwin. Ay, oo, Brother Willie. Oo. Kung sabihin, alas 12 ng tanghali. Oo. Walang alas 12 doon. Oo, nung araw. Ano? Sabihin, alas 3, alaya. Oo. Nung araw, itatali ko pa yung saranggola ko, Brother Edwin, tapos kakain muna ako. Uwi muna ako sa atin, eh. Babalikan ko na lang, eh. Oh. Habang papauwi ka, tinatanaw-tanaw mo yung baka nalatid eh. Yan, Brother Edwin. Di, yun ang first heaven. Apo. Ngayon, pag lumampas na ng Earth's atmosphere, Brother Edwin, Yun yung second heaven. ito na yung second heaven. Yes. Yan ay outer space. Po. Nandyan na yung mga galaxy, Brother Edwin. Yes. Nandyan na yung iba't ibang mga planeta. Nandyan na yung araw, buwan, mga bituin, Brother Edwin. Apo. Napakalawak niyan, yung second heaven na yan, Brother Edwin. Diba? Yes. Ngayon, pagka ikaw ay nakalusot sa second heaven, Brother Edwin, ang sunod na ay yung third heaven. Yes, Brother Willie. Third heaven, yan nga ang kaharian ng Diyos, yan ang paraiso, Brother Edwin. Yes. Ngayon, ito nangyari, may nag-rebelde mga anghel na mga nandiyan sa third heaven, Brother Edwin. Apo. Nagkaroon ng rebellion. Yes. Natalo sila, Brother Edwin. Ang nangyari, off limits na sila sa third heaven, Brother Edwin. Oo. Restricted na sila dyan. Restricted na sila. Ngayon, yung mga fallen angels sa pangunguna nitong Lucifer na naging Satanas, Brother Edwin, Opo. saan sila ngayon malaya na nakakapunta-punta, Brother Edwin? Sila hindi na pwede sa third heaven. Opo. Oo. Saan na lang ang access ni Satanas at ng mga fallen angel? Yan po sa sa second and first heaven. Oo, dito sa pangalawang langit at unang langit, Brother Yes, Edwin. oo, dyan sila ilang accessible sa kanila. Oo, kasi hindi na sila pwede sa third heaven. Yes, oo. O ngayon, sang-ayon ba yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brother Edwin? Yan. Sang-ayon po ba kayo mga kasama? First heaven and second heaven lang po ang accessible dito sa mga fallen angels. Hindi na sila pwede sa third heaven eh. Restricted na sila. Off limits na po sila doon. Yan. Diyan po ba natin yan? Ayan, sabi po ni Kimmerman Studio, thanks sa paliwanag, Brother Willie. Naliwanagan ako dito sa explanation mo. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. Ha? Yes, amen. Salamat po kay Kimmerman Studio. Ayan, sabi po ni Motorized Sniper sa ayon, unang Timoteo 1:15. Ayan, 1:5 pala. Sa ayon po, Rosalie Bagadyong. Opo, ayan. Gandang gabi po kay Brother Ronald Gonzales sa Dubai. Ronald, kamusta? Ayan. Ayan. Meron pa ba? Yan, yung po mga nasa Facebook. Comment naman po kayo dyan. Ayan, Christopher Heragones. Sang-ayon po. Asyo Filosofo. Brother Willie, ibig mo po bang sabihin pwedeng fallen angels sa Mars?
Sino nagtanong nun? Si Tasha Filosofo. Ayan. Kaya nga, Brother Edwin, ako ay chinaga ko na ito ay inut-inutin. Oo. Brother Edwin, ano ba yung inut-inutin? Himayin. Ayan. Kaya sabi ni Sir Charlie, I agree. Ayan. Unti-untiin. Ayan. Ayan. Kaya nga, inunti-unti ko, Brother Edwin eh. Yes. Para at least ang mga nakikinig, ayan, gumamit pa tayo ng visual aid. Yes. Para mas madali na nilang maintindihan, Brother Edwin. Eh. Yes. Ha? Na ganito, Brother Edwin. Ang mga anghel ng Diyos, pag pumunta sa mundo, dahil may misyon, Yes. dahil inutusan ng Opo. Diyos. Kasi masunurin sa Diyos ang mga anghel ng Diyos. Yes. Kaya si Anghel Gabriel nang magpunta rito, Brother Edwin, Opo. dahil may misyon, pumunta siya. At hindi siya nagtagal, Brother Edwin. Yes. Opo. Diba? After that, balik na uli sa langit eh. Yes. Ay ngayon, may mga rebuilding anghel, Brother Edwin. Opo. Mga ang sinusunod din si Satanas, Yes. Brother Edwin. Opo. Nung sila mag-rebelde sa Diyos, sila hindi na pwede sa third heaven. Yes. Bawal na sila dyan. Bawal na sila dyan. Ngayon, dito na lang sila sa second heaven. Yan sa outer space, sa galaxy, Brother Edwin. Opo. Yan sa mga planeta dyan, Brother Edwin. Opo. At dito rin sa first heaven. Yes. O ngayon, may mga nagsasabi, Brother Edwin, di ba? Yung mga sinasabi, may nakita raw sila. Opo. Brother Edwin, di ba? No? Tapos meron daw na-detect na parang merong may buhay doon sa ganung planeta, Brother Edwin, di ba? Yes. Opo. Eh yun, nakakapag-isip-isip ka, Brother Edwin. Kasi dito sa mundo, sa Earth, dito lang ang may buhay. Yes. Kasi nandito mga tao, Brother Edwin. Opo. Di ba? Opo. O ngayon, merong mga nagsasabi na doon daw sa ibang planeta, meron silang nadidetect na meron ding mga may buhay doon, Brother Edwin. Yes. Ang masasabi natin, hindi sila mga tao, Yes. Brother Edwin. Opo. Kasi ang mga tao nandito sa mundo. Yes. Ngayon, dyan sa ibang mga planeta, Brother Edwin, Opo. o meron bang mga nandyan na dyan sila residente, Brother Edwin, Opo. ano ang ating magiging conclusion dyan, Brother Edwin? Sino yung mga naninirahan ngayon sa iba't ibang mga planeta? Brother Edwin, pag binatay natin sa Bible, Ito po ang conclusion kung ibabatay natin sa Biblia, Brother Willie. di ba binasa ko na nga, Efeso 6:12. Ulitin ko sa magandang balita Biblia na salin. Yung mga espiritu ng kasamaan, mga hukbo, basahin natin, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan, Brother. Opo. Tinuturo naman ng Biblia kung sino ba ang nandyan ngayon sa himpapawid Diyan sa kaitaasan na yan Kaya nga nung araw, Brother Edwin, buhay pa si Brother Eli. Yes. Sabi ni Brother Eli, ba't kaya itong mga artistang ito, tumanggap ng parangal? Opo. Best actor, magsasalita, mag-i-speech yung artista. Salamat po sa nasa itaas. Yes. Brother Edwin. Opo. Ganon, di ba? No? Salamat po sa nasa itaas, dito po sa aking natanggap na parangal. Ano? Opo. Sabi ni Brad Eli nung nabubuhay pa, yung mga artistang ito nagsasalita lang, hindi nila nalalaman Yes. Pati ka hindi sabihin salamat sa Diyos. Ba't sasabihin salamat sa nasa itaas? Yun ikang mga masasamang espiritu, nandiyan sa itaas Kaya kung kaitaasan. Oo, binasa nga ito, Brother Edwin. Opo. Di yun, natandaan ko yun. Yes. Ito na, Brother Edwin. Noong si KDR ang tumanggap ng parangal, Yan na. Oh. Brother Edwin, Opo. sabi ni KDR, nag-speech Oh. Ako po'y nagpapasalamat sa nasa itaas. Ubos. Ubos ang paksiw. Oh. Sabi ko, talagang hindi good student si KDR, Oo. Brother Edwin. Hindi marunong makinig, ano? Kasi pagka naman si Brother Eli noong panahon na nagba-Bible exposition, Brother Edwin, Yes. nagpapaksasa pasalamat,
Si KDR hindi naman nakikinig sa tiyuhin niya eh. Opo. Nakikipagkwentuhan o kaya kumakain o kaya kasama yung si Lengleng doon sa sasakyan. Ganun lang naman Brother Edwin eh. Yes. Kaya hindi niya natutunan, natandaan niya mga tinuturo ni Brad Eli. Kaya mismo siya sumasablay. Oo, sabi ni Brad Eli, yung mga artista, dapat pag magpapasalamat sa Diyos na, Diretso. sabihin salamat sa Diyos. Huwag ka sabihin salamat sa nasa itaas. Kasi diyan sa nasa itaas na yan, sa kaitaasan, nandiyan ang masasamang espiritu. Yes. Nandiyan si Satanas, ang mga fallen angel, Brother Edwin. Masada akong kaitaasan. Brother Willie, sabi ni Sir Charlie, Oo. dahil siya na number 1 fans ni Nora Honor, Brother Willie. Noran yan si Sir Charlie, oo. Ganun daw magpasalamat si Nora Honor kapag tumatanggap ng award, Brother Willie. Oo, at yung ibang mga artista rin. Yes, oo. Kasi hindi nila alam, Brother Edwin. Hindi nila alam na diyan pala sa kaitaasan. Oo. Nandiyan pala. Kumbaga yan ang baluarte. Yes. Baluarte, Brother Edwin. Opo. Kumbaga, diyan ang diyan ngayon nagkukuta. Itong si Satanas at yung kanyang mga fallen angels, Yan ang Brother kanilang Edwin. kampo ngayon, Yan ang Brother kampo nila, Brother Edwin. Kaya nga sa rapture, Brother Edwin. Ito maganda, bonus, Brother Edwin. Kaya nga sa rapture, mga kapatid, mga ka-Bible study, Yes. diyan gagawin ni Jesus Christ ang rapture. Pag-agaw. Yung pag-agaw sa mga Kristiyano. Yes. Kasi ipapakita ni Jesus Christ na kahit sa baluarte pa ni Satanas, Yes. hindi siya mapipigilan pagka yung mga Kristiyano ay ira-rapture na niya. Amen. Yes. Parang si Michael Jordan pala, Brother Willie. Oo. Pagka gusto magdakdak in your face, idadakdak ni Michael Jordan yun. Ano ang gagawin ni Jesus Christ, Brother Willie? Yon, dito muna tayo sa ating paksa. Wag muna kayo magpasok ng mga tanong. Haba ang aking sasagutin at 30 minutes na lang ang nalalabi, Brother Edwin. Minsan po mga kapatid, kalkulahin nyo rin po yung oras. Oo. Really? Oo. Sana bago kayo magdagdag ng tanong, tingnan nyo yung orasan ninyo kung kakayanin pa. Yes. Kasi, lalo yung itatanong nyo kailangan pala ng 2 oras dyan, Brother Edwin. Oo. Mahaba ito, Brother Willie. 30 minutes na lang ang nalalabi. Magkakautang pa kami sa inyo na 1.5 hours niyan. Hayaan nyo na lang muna at a time. Brother Edwin, Opo, i-save na lang po muna natin, Oo. Ganun hindi sa ako umaatras, Hindi sa hindi ko alam, Brother Edwin, yung tinatanong. Ang iniintindi ko kasi yung mga nakikinig, Brother Edwin. Opo, at saka malalayo na naman, Brother Willie. Oo. Kumbaga, wala pa naman ako sa final talaga, Brother Edwin, di ba? Yes. Mayroon pa ako mga dapat linawin, madadivert nyo ako. Yes. Kumbaga, ang nangyayari, Brother Edwin, yung mga side issues ang nabibigyan ng pansin ng ibang nakikinig. Opo. Kumbaga, tumbukin natin yung paksa. Aliens ang pinag-uusapan. Aliens. Opo. Dapat ganun. Ang good speaker, Brother Edwin, hindi papayag na yung paksa malilihis. Madivert. Kaya pagpasensyahan nyo na po, pag halimbawa kayo sinasaway ko. Pagka halimbawa sinasabihan ko kayo na mamreno rin kayo sa pagtatanong. Yes. Dahil hindi makakabuti, Brother Edwin, Yes. Dahil ang tinatanong sa atin, totoo bang may aliens? Opo. Yun ang pinapatunayan ko, Brother Edwin. Yan, Brother Willie. May nagre-request pa, dagdagan mo po ng oras ang iyong Bible study. Kasi ang galing mo po paliwanag, pag-explain. Ganun ba? Pag naman yung magsasalita yung mga senior citizen, Brother Edwin, sabi sa akin, Brother Willie, hindi ba pwedeng mas agahan mo sa alas 9 kasi bawal na sa aming mapuyat. Kasi Brother Willie, sa mga senior, yung alas 8, gabing-gabi na sa kanila. Ayan, Brother Edwin. Ayan, si Sir Charlie lang di ba? Ako natutuwa pag si Sir Charlie Vergare binibigyan tayo ng pansin, Brother Edwin. Oo, may klase pa yan bukas, Brother Willie. Yes, magtuturo pa sa eskwelahan yan. Yun, ayaw ko namang si Sir Charlie puyatin din, Brother Edwin. Yes, oo. Kaya siguro okay na yung 9 to 11, Brother Edwin. Oo, Brother Willie.
Pagka yan ay aagahan mo pa, Brad Edwin, na gawin alas 8, no? Yes. Ang sabi naman sa akin ng mga iba, Brad Willie, humahabol lang kami sa sa programa eh. Galing pa kami ng trabaho. Yung mga estudyante, ganun din. Galing eskwela, Brad Edwin. Oo, yung bakasyon na pala si Sir Charlie, kaya pala... Okay lang kay Sir Charlie. Pagpuyatan sa atin. Salamat, Sir, ha? Okay, hindi pa sila nagre-report sa school, ha? Siguro may schedule lang. Report. Ayan. Natutuwa naman ako, Brad Edwin, na na-appreciate ng mga ka-Bible study na maganda yung ating pagdadala ng programa, no? Yes, sabi po ni estudyante ako, may natutunan ako, may sagot pa ako ngayon sa assignment namin sa biology. Salamat po. Amen. Ayun, ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study, ini-establish ko lang na nandyan sa second heaven, first heaven, si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon. Yes. Brad Edwin. Kasi sila namamalagi. Namamalagi sila dyan. Ngayon, meron ngang mga sightings na tinatawag. Sightings, Brad Edwin. Opo. May na-monitor, may na-i-video. Yes. Brad Edwin, meron pa silang sinasabing sa ibang planeta, parang meron ding mga ibang nilalang na may buhay, Brad Edwin. Yes. O ngayon, ano ang pwedeng maging sagot, Brad Edwin, sa mga ganon na nababalita na merong mga nakita na iba ang anyo, Brad Edwin? Yes. Ha? Merong na-videohan na mabilis na lumilipad, Brad Edwin, di ba? At may na-detect daw na merong buhay sa ibang planeta, Brad Edwin. Yes. Ano ang biblical na pwede nating pagbatayan, Brad Edwin? Sino ang pwede nating ituro na mga nilalang na may buhay na nandyan sa ibang mga planeta, Brad Edwin? Na nakikita sa iba't ibang mga anyo? Hindi ba ang pwede mong ituro itong mga fallen angels, Brad Edwin? Yes. Ha? Si Satanas. Bakit? Kasi si Satanas at yung kanyang mga kampon, pwede silang magpakita sa ibang anyo. Yes. Basa, 2 Korinto, sa Kapitulo 11. Ito po ang ating mababasa sa talatang 14. At hindi katakataka. Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayan, Brad Edwin. Ano, Brother Willie? Si Satanas na fallen angel, Brad Edwin. Yes. Pwede palang magpakunwari, Panggap. magpanggap, Mag-anyo. mag-anyo na siya anghel ng kaliwanagan. Yes. Kaya nga, noong mapanood ko yung video, Brad Edwin, na ginabalita yung kasaysayan ng Mormons Opo. na si Joseph Smith ay may nagpakita sa kanya na anghel na ang pangalan ni Moroni, Brad Edwin. Opo. Hindi na ako nagtaka Oo. na mayroon ngang anghel na nagpakita kay Joseph Smith. Yes, kasi meron. Pagkunwaring anghel. Yes, Brother Edwin. Kasi yung mga tinuro ni Joseph Smith kontra sa mga tinuro ni Jesus Christ. Brother Edwin. So, ibang anghel yun, Brother Willie. Oo, sabi na pa ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8. O basahin natin, mga kapatid. Mga ka-Bible study, yung warning ni Apostol Pablo. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yan, Brother Edwin, dito sabi ni Apostol Pablo, kahit anghel pa na mula sa langit, Yes. magpapakita, anghel, tapos ang ituturong ebanghelyo iba sa ipinangaral ng mga apostol. Abe, itakwil yun, kahit anghel pa ang nangaral, Brother Edwin. O, hindi dapat tanggapin yun, Brother Willie. Yes, yun ang sinasabi natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Aba, 92 na, Brother Edwin, ang nasa YouTube live. Oo, konti pa, Brother Willie. Baboundary na tayo. Yan, ano? Sa Facebook live, Brother Edwin. 12 po ang ating taga-subaybay sa Facebook. Aba, pag pinagsabi, mahigit 100 na rin pala, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Boundary na tayo nga. O ngayon, balik tayo sa ating paksa, Brother Edwin. Na itong mga fallen angels sa pangunguna ni Satanas, Brother Edwin, Yes. kaya nilang magpakita sa iba't ibang anyo. Pwede silang magpanggap. O sa iba't ibang itsura. Yes. Yan.
merong magpapakita, Brad Edwin, yun nga, yung mga pinalabas sa mga movie, Brad Edwin. Yes. Paano nagkaroon ng ganoong konsepto? Yung writer ng story, Brad Edwin. Opo. Di ba makakapag-isip ka? Yes. Paano yung dun sa Star Wars, Brad Edwin? Opo. Paano nila naisip na mayroong ganoong mga itsura, yung mga doon, mga karakter doon, Brad Edwin? Ano sila nagkaroon ng concept na gano'n? Yes, di ba? Opo. Sino ang nasa likod para sila bigyan ng inspirasyon, Brad Edwin, na ganung mukha ang kailangan na lumitaw, Brad Edwin? Oo, merong nag-guide doon, Brother Willie. Yes. Kaya nga, Brad Edwin, dapat tayo, vigilant ang mga Kristiyano. Yung mapagmatsyag, Brother Willie. Oo. Kumbaga, merong yung writer, merong nasa likod niya para maisulat niya yung ganung kwento. Yes. Tapos yung ganung itsura mabuo sa kanyang isip. Diba, Brad Edwin? Oh, merong may nagdidirektor sa kanya. Brother Yes. Yun yung ating gustong maipaintindi dyan, Brad Edwin. Willie. Yes. Diba sa mga gumagawa ng horror films, Yes. horror movies, Po. Brad Edwin, hindi ba, kaya nga ako, dinidiscourage ko yung mga kakilala natin, Brad Edwin, yung mga kapatid, para tangkilikin yung mga horror movies na yan. Opo. Bakit? Sino ba kako ang naha-highlight sa horror movies? Hindi ba si Satanas? O promote. Oo, yung masasamang espiritu. Yes. Di ba? Brad Edwin, Opo. lalo pagka December, di ba, yung mga pang-film fest na pelikula, Yes. laging nadyan yung mga nakakatakot na mga palabas. Opo. O, pati ang GMA7 ngayon, sumabay na rin, Brad Edwin, sa mga katatakutan. May pinapanood natin, Brother Willie, noong araw, yung nakakatakot. Ha? Shake, rattle, and roll. Oo, tapos pagka may iihi, ayaw na pumunta sa banyo mag-isa. Oo. Noong bata pa tayo, Brad Edwin, ang uso pa lang nun radyo, no? May Pinoy thriller pa yata. Oo, sa television, Pinoy-thriller. Ngayon sa radyo, yung Gabi ng Lagim. Oo. Naku, Gabi ng Lagim, Brad Edwin. Talaga yung katulong natin noong araw, Brother Willie. Oo. Parang ibig-ibig mo, ibalibag yung radyo sa bintana. May alas 12 na maalulup Ang ibig natin sabihin, Brad Edwin, kaya mayroong mga ganoong mga naisip, na may ganong mga istorya. Yes. May nasa likod nun. May masamang espiritu. Para magtanim ng takot. Yes. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Yes. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabuhay sa takot. Tapos ito yung mga kwento na yan na katatakutan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, Brother Willie. Yung Brother Edwin, ang gusto ko maintindihan ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Yes. Na kaya merong mga ganyan na mga kwento, nilagay pa sa comics, Brother Edwin, Tama. sa mga pocket books, Yes. na mga katatakutan. Opo. Dahil nga, nandyan si Satanas, nandyan ang Diablo, nandyan ang mga masasamang espiritu, na ang gusto, Brother Edwin, ang mga tao mataniman ng takot. Yes. No? At ang pagtitiwala sa Diyos mawala. Brother Edwin, kaya nga may nagpapakitang mga iba't ibang elemento. Merong multo, merong white lady, Brother Edwin. Yes. Diba? Merong kapre, merong tikbalang, may tiyanak, Brother Edwin, di ba? Yes. Ayan, sino ang mga yan, Brother Edwin? Yung mga nakikita sa iba't ibang sa iba't ibang itsura. Hindi ba ito nga mga nagrebelde sa Diyos? Brother Edwin, na ito nga naging Satanas, naging Diablo, mga kampi niya na mga fallen angels, masasamang espiritu, Brother Edwin. O kaya, yung tinatanong sa atin na totoo bang may aliens? Brother Edwin, ano sagot? Patay sa Biblia. Meron po. Meron. Dahil ang mga nilikha ng Diyos, Brother Edwin, pag binasa mo yung Colossus 1:16, ito ang ating mababasa. Yung mga nilikha ng Diyos. Ito, 1:16 ng
Kolosas, sapagkat sa Kanya, si Kristo tinutukoy, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Ayan, Brother Edwin. Ang mga nilikha ng Diyos, mga bagay sa sangkalangitan, mga bagay sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Kaya yun, Brother Edwin, ang ating sagot kay Brother Ray Nino Ternates. Totoo bang may aliens? Meron talagang mga pumupunta rito sa lupa, Brother Edwin, na hindi taga rito. Yes. At yun nga, nabasa natin na ginagawa yan ng mga anghel. O ngayon, meron palang mga anghel na malagi na rito, Brother Edwin, sa lupa. Nag-stay na. Oo. Kasi hindi na pwede sa langit eh. Yes. Dahil sila yung mga rebelde, Brother Edwin. Kaya pwede sila, nandyan sila sa first heaven. Pwede rin sila nandyan sa second heaven, Brother Edwin. Sa third, wala na sila. Ay, hindi sila pwede ron sa third heaven, Brother Edwin. Napakalawak ng second heaven na yan, Brother Edwin. Kung saan nandyan ang mga iba't ibang planeta, no? Nandyan ang hindi mabilang na mga bituin, Yes. Brother Edwin. Napakalawak niyan. Kaya kung meron mang mga nababalita na may mga nakita, no, Brother Edwin, dyan sa outer space, Opo. maiisip mo na lang na talagang yung nasa Biblia totoo. Na dyan sa second heaven, sa first heaven, dyan naglipana yung mga rebelde sa Diyos na mga fallen angels at yung iba pang masasamang espiritu.